of Pentecost. Wait, ayan. Okay. Ang church po sa Greek ay ecclesia. Hindi po ito yung physical building or yung usual na iniisip ng iba na building. Kundi ito po ang grupo ng mga mananampalataya. Dahil ang ibig sabihin po ng ecclesia, a gathering of citizens called out from their homes into some public place. An assembly of the people, or in a Christian sense, an assembly of Christians gathered for worship in a religious meeting. In short, called out ones. Tayo po iyon na tinawag ng Panginoon mula sa iba't ibang lahi, relihiyon, upbringing, upang mapabilang sa kanyang katawan. Ang church metaphorically ay ang body ni Christ or ang bride ni Christ. At ang bawat mananampalataya ay united sa body ni Christ. So katulad sa mga events sa buhay ni Jesus Christ, like yung kanyang death and resurrection, ito ay hindi nangyari na patago tulad po ng sinabi ni Apostle Paul sa Acts 26:26. Ganon din sa birth of the church. Hindi ito nangyari na patago, kundi ito ay nangyari sa mismong Jerusalem, malapit sa temple sa araw mismo ng Pentecost, kung saan napakaraming tao. When the day of Pentecost had arrived, they were all together in one place. So sino po itong nagtipon-tipon na ito? Ito ang mga followers ni Christ na pinangungunahan ng 12 apostles. Itong grupo na ito ay composed of 120 believers na mababasa sa chapter 1, verse 15. Hindi po sinabi kung kaninong bahay sila nagtipon-tipon, okay? Malamang sila ay nag-rent ng bahay doon sa may Jerusalem, malapit sa vicinity ng temple, or pwede rin yung upper room na ginamit nila sa Last Supper ang tinutukoy din dito. Itong araw ng Pentecost ang pinili ng Diyos upang ipadala ang Holy Spirit. At hindi po bumaba ang Holy Spirit because the believers prayed earnestly, waited patiently, or met certain spiritual requirements. Tulad po ng sinasabi ng ibang Christian group. Nangyari po ito ayon sa sariling pagpapasya ng Diyos at hindi dahil sa tao. So para maunawaan po natin ang pangyayaring ito, na ito ay nasa plano ng Diyos, tignan po natin kung paano nakalink itong pangyayaring ito sa feast ng Israel. Kaya medyo lalayo po tayo ng konti. But I guarantee you na sa ating pong paglayo, magiging blessing po ito sa atin. Mag-iiba po ang tingin natin sa mga feast ng mga Hudyo. Ayoko naman po kasi na basta lang ibigay yung ibig sabihin ng Pentecost na hindi ito ipinapaliwanag ng maayos. At may papaliwanag ko lang po ito ng maayos kung aaralin natin ang kanilang mga feast, especially ang kanilang spring feast. So God gave His people special holidays, special days to remember and celebrate every year. Sa mga Jews, tinatawag po nila itong holy days or Jewish holidays. Sa Hebrews, ito po ay tinatawag na Moedim, which means appointed times. Example dito makikita yan sa Leviticus 23:1-2. The Lord spoke again to Moses saying, "Speak to the sons of Israel and say to them, the Lord's appointed times which you shall proclaim as holy convocations." So these holidays are described in numerous places in the Bible. Pero may particular chapter na dedicated sa 7 feasts na ito. At yon ay makikita po sa Leviticus chapter 23. These feasts are packed with symbolism and moral lessons na highly relevant sa mga Christian teaching hanggang sa ngayon. So may dalawang category ang mga feasts po nila. Una, yung spring feast, and yung pangalawa, yung fall feast. Yung mga spring feast, nagpo-fall po sila sa month of Nisan to Sivan, or sa ating calendar, ito po yung March to May. Kaya tinawag po silang spring feast dahil nag-fall sila sa spring season. At ang mga fall feast naman ay nagpo-fall sa month of Tishri. Sa Gregorian calendar, ito po ay September to October. So basically, tinawag din silang fall feast dahil nag-fall po sila sa fall season. So itong mga spring feast or holidays ay ang Passover, Feast of the Unleavened Bread, Feast of First Fruits, and Feast of Pentecost.
Yung mga fall feasts or holidays naman ay ang mga sumusunod: trumpets, Day of Atonement, and Feast of Tabernacles. Ang paniniwala po ng karamihang Bible scholars, itong 7 feasts na ito are pictures of the work of Christ. At ganun din po yung paniniwala ko, base sa aking pong pag-aaral. Ang paniniwala nila, yung spring feast ay na-fulfilled na sa first coming ni Jesus Christ. At yung fall feast naman ay mafulfill sa kanyang second coming. Tignan po natin ngayon kung paano na-fulfill ni Christ ang spring feast sa kanyang first coming at ano ang connection nito sa atin. So bali, magpo-focus lang po tayo sa spring feast, okay? So una, Passover. So mababasa po yan sa Leviticus 23 verses 4 to 5. Ang sabi po dito, these are the Lord's appointed festivals, the sacred assemblies you are to proclaim at their appointed times. The Lord's Passover begins at twilight on the fourth, yung twilight po yung sundown, okay? Or takip silim or dapit hapon. On the 14th day of the first month. So sineselebrate po nila ang Passover sa 14th day ng unang buwan. Kumbaga kung sa atin, January 14 ito. Pero hindi po to January sa kanila, okay? Dahil yung calendar po nila ay iba sa calendar natin. Dahil ang modern calendar po natin ay nakabase sa calendar na ginamit ng mga Romans, which did not exist when the book of Leviticus was written. Sa Bible, ang first month of the year ay around the month of March or April, springtime, after Israel's cold and rainy winter had ended. So ano ang dahilan at sineselebrate nila ito? The reason for these festivals go back to the Exodus, when God delivered the Israelites from slavery in Egypt, and then nagpadala po siya ng 10 plagues sa mga Egyptians. Napag-aralan po natin na ang mga Israelites ay nagkasala sa Diyos at dahil doon sila ay naparusahan at ipinanalang bihag sa Egypt. For more than 400 years, naging slave po sila sa Egypt. Pero bago nangyari iyon, nangako din ng Diyos na isi-save sila at i-deliver mula sa kanilang mga oppressors. At yun nga po ang ginawa ng Panginoon. Pero hindi naging madali ang pag-alis nila sa Egypt dahil nagmatigas si Pharaoh. Dahil doon nagpadala si God ng 10 plagues bilang form of judgment sa mga Egyptians. At sa last plague, which is ang pagpatay sa lahat ng panganay na lalaki ng mga Egyptians, nagbigay ng instruction si God sa pamamagitan po ni Moses and Aaron para makaligtas sa angel of death ang mga Israelites. Basahin po natin. Pakibasa po, Sister Charm. Exodus 12:1-13. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng pagsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang lalaki ang tupa o ang kambing, 1 taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan. Sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ng kani-kanilang inaalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainin ng hinatay na hayop. Ayan pa, Jo. Sa gabi ring yon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangang sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop.
at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko. At walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. So they will take the blood of the lamb and then gamit ang sanga ng hisop, ipapahid nila ito sa mga poste ng kanilang mga pinto. At kapag nakita ng angel of death ang dugo sa doorpost, lalampasan niya ang bahay na ito, or sa English, pass over it. Kaya hindi mamamatay ang kanilang mga firstborn na lalaki. At mababasa sa verse 14, ang araw na ito'y ipagdiriwang nyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala nyo ang aking ginawa. Kaya tinawag itong feast na ito na Passover para alalahanin ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanilang mga panganay na anak na lalaki. Nakalampas sila sa judgment dahil sa pagsunod nila sa utos ng Diyos na pagpahid ng dugo sa kanilang mga doorpost. Kaya Passover was all about deliverance. Sa ngayon, nagagawa pa bang pumatay ng lamb ng mga Hudyo bilang kanilang Passover meal? Hindi na. Bakit? Dahil ang Passover lamb ay dapat papatayin sa lugar na pinili ni Yahweh at iyon ay sa temple or tabernacle in Jerusalem. Mababasa natin yan sa Deuteronomy 16 verses 1 to 2. Pakibasa po, Sister Sharon. Ipagdiwang ninyo ang unang buwan at ganapin ang Pasko para kay Yahweh na inyong Diyos, sapagkat unang buwan nang ilabas niya kayo sa Ehipto. Mag-aalay kayo ng tupa o baka bilang handog na pampaskwa sa lugar na pipiliin niya. So the Torah is very clear that sacrifices are not to be offered unless they are offered at this particular place, which is the temple or tabernacle in the Old Testament. Dahil ang lalabag sa utos na ito ay mapaparusahan ayon sa Leviticus 17 verses 3 to 5. If any native Israelite sacrifices a bull or a lamb or a goat anywhere inside or outside the camp, instead of bringing it to the entrance of the tabernacle to present it as an offering to the Lord, that person will be as guilty as murderer. Such a person has shed blood and will be cut off from the community. The purpose of this rule is to stop the Israelites from sacrificing animals in the open fields. It will ensure that they bring their sacrifices to the priest at the entrance of the tabernacle, so he can present them to the Lord as peace offerings. So ang sino man daw gumawa nito ay ititiwalag nila or excommunicated siya. Tulad ng napag-aralan natin sa Revelation na sa temple lang pwedeng mag-sacrifice. Iyon din ang dahilan kung bakit nahinto ang sacrificial system ng mga Hudyo sa ngayon dahil wala na silang temple. Paano ngayon natin may kukonek ang Passover kay Jesus Christ? The Lamb of God, which is Jesus, is our Passover Lamb who died on the cross for our sins. And sa New Testament, nakita natin na si Jesus ay ipinanganak in a stable kung saan nakatira ang mga hayop. Kaya he is like a lamb that has led to slaughter, sabi nga ni Isaiah. Nung makita ni John si Jesus sa Jordan River, anong sinabi niya? The next day, John the Baptist. So Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." At sa 1 Corinthians 5:7, clean out the old leaven so that you may be a new unleavened batch, as indeed you are. For Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed. Alam niyo ba kung kailan namatay si Jesus Christ sa cross? Jesus or Yeshua sa Hebrew was crucified on the 14th day of the first month in the Jewish calendar. The same day that the Passover sacrifice was offered. Mababasa natin yan sa John 19 verses 14 to 18. Pakibasa, Sister Maricel. John 19, 14, 18, araw noon ng paghahanda sa Pasko at mag-aalas 12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sumigaw sila, patayin siya, patayin, ipako sa krus. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari,
Wala kaming hari kundi ang emperador. Kaya't ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus. Inilabas siya pasa ng kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreyo. Doon ay pinako siya sa krus kasama ang dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. So hindi po coincidence na pinatay nila si Jesus Christ sa mismong araw ng Paskwa or Passover. Dahil hindi po ako naniniwala sa coincidence because I believe in the sovereignty of God na kontrolado po niya ang lahat ng pangyayari dito sa buong mundo. Kaya nangyari na sa mismong Passover feast ng mga Hudyo pinatay si Christ upang ipakita ng Diyos na siya ang one, true, and final sacrificial lamb ni God. So Jesus Christ is our Passover lamb if we entrust our lives to Him. Tignan po natin ngayon ang connection ng nangyari sa Exodus at sa Calvary. Yung Passover lamb na pinatay sa Egypt ay foreshadow ng gagawin ng Messiah sa cross. Tulad ng blood of the lamb that saved the Israelites from the angel of death, doon po sa Egypt, Christ's blood naman saved us from the death that brought about by our sin. Yan po ang sinabi ni Apostle Peter sa 1 Peter 1 verses 18 to 19. Pakibasa po, Ate Hazel. Alam niyo kung ano ang ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Inubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. So kaya ang Passover o mas kilala po natin sa tawag na Good Friday ay yearly reminder of the salvation we have in Christ. It's a time to reflect on the price that was paid for our salvation and the love that God showed us when He redeemed us from our sins and gave us a new life. Kaya hindi naman po masama na i-celebrate din natin ito. Hindi masama na alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa cross ng Kalbaryo. Dapat din po nating tandaan na para tayo ay maligtas, we must put our faith in God Jesus. Tulad po ng mga Israelites na nasa Egypt. By faith, sumunod po sila sa ipinag-uutos ng Diyos sa kanila na maglagay ng dugo ng tupa sa kanilang mga doorpost. Kung hindi po nila ginawa iyon, mapapasama po sila sa mga magja-judge. Hindi po sila nakaligtas dahil sila ay mga Israelites, kundi dahil sa dugo na nakapahid sa kanilang mga doorpost. Hindi naman po tinignan ng angel of death kung sino ang nasa loob ng bahay. Ang tinignan lang niya ay ang dugo ng tupa sa may pintuan. So ganun din po sa atin. Sa Judgment Day, hindi po titignan kung sino ka dito sa lupa, kung anong race mo, kung ano ang mga achievements mo. Ang titignan lang ng Diyos ay ang dugo ng kanyang anak na nakabalot sa iyo. At kung wala ka nito, judgment sa eternal hell ang malalasap mo. Ang tanong ngayon, nagkataon lang ba na after ilang years mamatay ni Christ, nagiba din ng temple at permanently natapos ang sacrificial system ng mga Hudyo? Tulad po ng sabi ko kanina, hindi po ako naniniwala sa coincidence. Napakarami naman pong coincidences sa Bible kung gano'n, di ba? Naniniwala po ako na hindi iyon nagkataon. Pinapakita lang po nito na tapos na ang sacrificial system dahil nai-offer na ang better sacrifice at iyon ang dugo ng Messiah. Ibig sabihin, yung ibinayad ni Jesus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan ay sapat na at tinanggap ito ng Diyos Ama. So nakita po natin, the Passover all points to Jesus and His death, His shed blood as the sacrifice. Tignan naman po natin ngayon ang susunod na feast, which is the Feast of Unleavened Bread. Mababasa po yan sa Leviticus 23 verses 6 to 8, pero verse 6 lang po ang nilagay ko dito. Kaya kung may time po kayo mga kapatid, basahin niyo po itong buong chapter na to, maganda po to. So ang sabi po dito, on the next day, the 15th day, yung kinabukasan po ng 14th, okay, kaya 15. So, sorry, parang inano ko lang, no? Pinulit ko lang. You must begin celebrating the festival of unleavened bread. This festival to the Lord continues for 7 days, and during that time, the bread you eat must be made without yeast. So,
Sineselebrate po nila ang Feast of Unleavened Bread, day after po nilang i-celebrate yung pong Passover, okay? Sa 15 of Nisan, kung saan kakain sila ng bread na walang yeast or walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. Anong nangyari at tinutusan sila ni Yahweh na alalahanin ito? So, tingnan po natin yung sinabi sa Exodus 12 verse 17. Celebrate this festival of unleavened bread, for it will remind you that I brought your forces out of the land of Egypt on this very day. This festival will be a permanent law for you. Celebrate this day from your generation to generation. While Passover commemorates God's judgment passing over Israel, yung Feast of Unleavened Bread naman po commemorates the departure of Israel from Egypt. After mamatay ng panganay na anak na lalaki, ang mga Egyptian, nabalutan po sila ng matinding takot. Kaya minadali nila ang mga Israelites na lisanin ang lugar dahil baka kung magtagal pa daw ang mga ito sa kanilang lugar, baka daw mamatay silang lahat. So mababasa po natin yan sa Exodus 12 verses 33, 34, and 39. Pakibasa po, Sister Myla. Inapros sila ng mga Ehipsyo at sinabi sa kanila, mamamatay kaming lahat kapag hindi kayo umalis dito. Kaya binalot nila ng damit ang minamasang harina na di na nalagyan ng pampaalsa. Ni alisin sa sisidlan, pinasan nila iyon at umalis. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang pampaalsa. Hindi nila ito nakuhang lagyan pa ng pampaalsa sapagkat apurahan ng kanilang pag-alis sa Ehipto, wala na silang panahong magluto ng pagkain. So dahil sa pagmamadali po nila, hindi na nila nalagyan ng pampaalsa ang kanilang dough bread. Ano ba ang yeast or pampaalsa? Ito po ay isang klase ng additive that causes dough to puff up and expand. Alam niyo po yung mga fluffy or yung mga malalambot na bread? Dahil po yun sa additive or leavening. Sa time po sa Exodus, wala pa yung modern leavening agents like baking powder na ginagamit po natin ngayon. Ang kanila pong leavening agent ay yeast na nakalagay sa sourdough starter. Then yung sourdough starter na iyon, ihahalo po nila sa kanilang bread dough. And then ininid nila ito at iset aside for an hour to give the yeast a chance to grow. This growth of the yeast would cause the dough to rise. When the Israelites hurried out of Egypt, wala na po silang enough time para lagyan ng sourdough starter ang kanilang dough bread at hintayin na mag-rise ito dahil minadali nga po sila. Kaya ang bread nila was not light and fluffy. It was unleavened and it was dense and flat. So during the week of this festival, unleavened bread is eaten to remind them of the bread that their ancestors ate when they were freed from Egypt. Hindi po ito nagkataon lang na ganito ang nangyari. Okay? Dahil makikita natin sa Bible na kadalasan ang inilalarawan po ng yeast or pampaalsa ay kasalanan or false doctrine. Example, nung balaan po ni Jesus ang mga alagad niya sa leaven ng mga Pariseo at Saduseo. Sabi po dito, then Jesus told them, watch out and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Kaya hindi po nagkataon na ang mga tinapay ng mga Israelites ay walang pampaalsa nung lisanin nila ang Egypt dahil ang pinipicture po ng unleavened bread ay si Jesus Christ dahil wala siyang kasalanan. Katulad niya ay unleavened bread na walang yeast or pampaalsa. And in John chapter 6 verse 35, Jesus boldly says that he is the bread of life. Not only does he remove our sins, he also nourishes our souls. Kaya the unleavened bread represents Jesus' sinless life. He is the only perfect sacrifice for our sins. Therefore, the unleavened bread is a reminder of who we are in Christ Jesus. In Christ Jesus, there is no sin. So once we have been saved by Christ's blood, which is symbolized in the Passover, we are then free from our slavery to sin and death. Tulad po ng mga Israelites na pinalaya ng Panginoon sa kanilang pagiging slave sa mga Egyptians. Ganon din ang ginawa po sa atin ng Diyos through Christ Jesus.
And Apostle Paul speaks about this in Romans 6, verses 4 to 11. Be, pakibasa. Romans 6, 4 to 11, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. So alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngayon kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo. So now that we have been freed from sin and death, kailangan pagsumikapan po nating mabuhay para sa Panginoon at hindi umaayon sa takbo ng mundo. We must consider ourselves dead to sin, as Apostle Paul also refers to this as symbolically being unleavened in 1 Corinthians 5, verses 7 to 8. Pakibasa, Bessie. Alisin ninyo ang lumang paalsa, ang kasalanan upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa, at talaga naman ganyan kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. So once we have been redeemed from our old ways, from our evil and sinful life, kailangan hindi na po natin balikan iyon. Kailangan ang maging desire natin is maging pleasing kay God. So we can see in the Feast of Unleavened Bread, the burial of Jesus Christ and the life He lives for us para po mapalaya tayo sa kasalanan. Dahil siya ay namuhay na banal. Sa paanong paraan po natin mapapatunayan iyon na itong unleavened bread na ito ay nila-represent niya si Jesus Christ o pinipicture niya ang sinless life ni Christ. Sa paanong paraan po? Dahil nabuhay po siyang muli. Kung hindi po nabuhay muli si Jesus Christ, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi siya Diyos at tao lang siyang katulad natin na may kasalanan. At dahil wala siyang kasalanan, death cannot hold him forever. Kaya po nabuhay siyang muli. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ayon sa Romans 6:23 ay kamatayan. At dahil holy siya, it is illegal to keep him dead. Kaya siya ay nabuhay na muli. The Jews were constantly sacrificing unblemished animals every day. Day and night po nilang ginagawa ito to temporarily atone for sin. Only the blood of Jesus, the Messiah, the perfect sinless sacrifice could offer a permanent solution to appease God's wrath. At yun po ang pinipicture ng susunod na feast. At ito ay ang Feast of First Fruits. Kaya connected po sila. So, mababasa po yan sa Leviticus 23 verses 9 to 14. Pero ang nilagay ko lang po dito ay verses 10 to 11. So, ang sabi po dito, "Speak to the people of Israel and say to them, when you come into the land that I give you and reap its harvest, you shall bring the sheaf of the first fruits of your harvest to the priest, and he shall wave the sheaf before the Lord, so that you may be accepted. On the day after the Sabbath, the priest shall wave it." So makikita po sa 1 Corinthians 15 verses 1 to 4 how Christ died for our sins and was buried and then rose again.
At sa 1 Corinthians 15 verses 20 and 23 naman, sinabi po doon ni Apostle Paul na si Jesus Christ ang first fruit. Tingnan po natin. Sabi po dito, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep, but each in his own order. Christ, the first fruits, then at his coming, sa kanya pong paniniwala natin, rapture, okay? Those who belong to Christ. Napag-aralan po natin yan sa Revelation, di ba? Yung tatlong si Christ and then yung Church Age sa rapture and then sa Revelation, sa end of ng Revelation, yung mga Old Testament saints. So, sa Old Testament, kukuha po ang pare ng isang bigkis ng una nilang ani at ipepresent ito kay Lord. Iwawagayway nila yan sa harapan ni Yahweh. At itong unang ani na ito ay inilalarawan po ang pagkabuhay, yung muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil siya po ang unang nabuhay sa mga namatay at nagkaroon ng glorified body. Hindi na po siya uling namatay, okay? Nung siya po ay minsan lang po siyang namatay and then nabuhay siya and then forever na po siyang buhay hanggang ngayon. Paanong nangyaring pinipicture nitong first fruit si Jesus Christ? Because a seed must die for the plant to grow and eventually bear fruits. Alam po ng mga farmers yan. Kung hindi po mamamatay ang binhi or yung seed, hindi po siya magiging plant. Mananatili lang siyang seed at hindi pakikinabangan kasi wala siyang bunga. Ganon din po si Jesus Christ. Kung hindi po siya namatay at muling nabuhay, wala po siyang maisasama sa atin sa kaharian ng Diyos Ama. Tayo po ang general harvest ni Christ. At yan po mismo ang sinabi ni Jesus sa John 12 verse 24. Ang sabi po niya, pakatandaan nyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. Kaya ang first fruits ay symbolism ng resurrection ni Jesus Christ dahil siya ay namatay at muling nabuhay. At dahil doon, lahat po ng sasampalataya sa kanyang ginawa sa cross ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan kasama niya. Sila po ang bunga ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At sila ang susunod na harvest tulad po ng binasa natin kanina sa 1 Corinthians 15 verse 23. So ano ang garantiya na mangyayari ito sa atin? Ang garantiya po na mangyayari sa atin ay ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang pinaka-down payment ng ating salvation. Kumbaga, di po ba tinuturing tayong bride ni Christ? Parang siya rin ang ating engagement ring. Kung nasa iyo ang buhay ng Diyos, imposibleng manatili kang patay. At yon ang next piece, ang Pentecost. Nababasa naman po natin sa Leviticus 23 verses 15 to 22. Pero ano lang pong nilagay ko? 15 to 17, okay? So mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, Sabado po yan, yung Sabat yan, sa kinabukasan daw. Araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, ito yung first fruit. Magpapalipas kayo ng 7 linggo, so 7 weeks, or 7 times 7 is 49 days. Ang ika-50 araw, yung pagka 50 days, ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, linggo ito. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain butil. 2 tinapay na may pampaalsa, 1 salop ng harina, ng bagong aning trigo, ang gagamitin dito. Ito ang handog nyo mula sa unang ani. So ito ang inaaral po natin ngayon. Nandito po tayo ngayon sa Pentecost. Ang Pentecost, ang ibig sabihin po niyan ay 50th. Sa Old Testament, tinatawag po itong Feast of Harvest. Example dito sa Exodus 23:16. Also observe the festival of harvest with the first fruit of your produce from what you saw in the field. And then, tinatawag din po iyan na Feast of Weeks. Sa Exodus 34 verses 22 to 23.
Observe the Festival of Weeks with the first fruits of the wheat harvest. 3 times a year, all your males are to appear before the Lord God, the God of Israel. Tinatawag din po itong Shavuot. From the root word na Shavuot, na ang ibig sabihin ay week. Ang Shavuot naman ay plural form ng weeks, kaya po Shavuot. Sineselebrate po itong Pentecost or 50 days after ng unang ani or first harvest. At kung i-relate po naman natin ito sa buhay ni Christ, 50 days or 7 weeks after ng kanyang resurrection. Kaya yung pagbaba po ng Holy Spirit sa araw mismo ng Pentecost ay hindi nagkataon lang, kundi nakalink po ito sa pattern kung paano sineselebrate ng mga Hudyo ang mga feast na ibinigay ni God sa kanila. So, ang tanong, what is the purpose of this feast? Ang sagot, to commemorate and celebrate the first fruits of the wheat harvest. So, hindi pa po ito yung general harvest, okay? Kasi kapag first fruit or first harvest, hindi pa po ganoon kadami ang mga naaaning bunga. Alam po yan ng mga may farm. But this anticipates a full harvest. The first fruits had arrived, which promised a completion. Mahalaga ang unang ani dahil kung maganda po ang first harvest, indication iyon na ang susunod na harvest ay maganda din. At kung namunga siya, makakaasa ka na mamamunga siyang muli. Kaya nga po connected ang Pentecost sa first fruit or first harvest. At nabasa natin kanina sa 1 Corinthians 15 na si Jesus Christ ang ating first fruit. Kaya nga ang sabi niya sa book of John, bago siya mamatay, soon the world will no longer see me, but you will see me. Since I live, you also will live. At yung pagdating ng Holy Spirit sa araw ng Pentecost, which is the guarantee or the down payment of our future complete inheritance, pagpapakita po iyon na may susunod pa kay Jesus Christ na mabubuhay. At tayo po iyon. Tulad ng sabi ko kanina, kung nasa iyo ang buhay ng Diyos, which is the Holy Spirit, you will live as He lived. Ngayon, tignan naman po natin ang connection ng Feast of Pentecost to the birth of the church. Sa Feast of Unleavened Bread, nakita po natin ang tinapay nila ay walang pampaalsa, di ba? Because in Christ, there is no sin. He is the sinless one. However, noong dalhin nila ang handog nilang tinapay sa araw ng Pentecost, ito ay may pampaalsa. Nabasa po natin kanina yan. Bakit ganoon? Because whilst there's no sin in Christ, there is sin in the church. At kung mapapansin po nyo, sa Pentecost, hindi lang yung pagkain, buti lang i-offer nila. Though ang sineselebrate nila dito ay yung unang ani. Pero inutusan din po silang mag-offer ng 2 tinapay na may pampaalsa. At itong 2 tinapay po na ito ay pinipicture ang mga Hudyo at mga Hentil. Di po ba kahit na tayo ay nasa Panginoon na, lagi po nating napag-uusapan ito, na tayo kahit mananampalataya niya, hindi po tayo sinless. Okay? Magiging sinless lang po tayo kapag nawala na po tayo sa katawang lupa natin. Kapag kapag umakyat na po tayo sa langit. Okay? Hangga't nandito po tayo sa lupa, mananatili po tayong sinful, may sin, okay? Dahil nasa corrupted body pa po tayo. So ito pong ito pong tinapay na to, it pictures the union of particles in a common unit, in a common body. And that is the body of Christ, because we are one in Christ Jesus. God's plan to save souls included more than the Jesus and was revealed. And that is exactly what Galatians 3 verses 26 to 29 says. Pakibasa, be? For you are children, for you are all children of God through faith in Christ Jesus. And all who have been united with Christ in baptism have to put on Christ, like putting on new clothes. There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male and female, for you are all in one in Christ Jesus. And now
that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. So, upon the arrival of the Holy Spirit at Pentecost, the church was born at iyong harvest ay nagsimula sa 3,000 souls na sumampalataya sa Diyos. At ibinahagi ang gospel hindi lang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hentil din. So bago po tayo pumunta sa verse 2, ang haba po ng paliwanag ng verse 1, ano? Tignan natin ang complete charts ng ating mga feast. So yan po yung ating, so yung Passover, nirepresent po yan, yung kamatayan po ni Jesus Christ. Yung unleavened bread naman, yung kanyang burial and Jesus' sinless life. At yung first fruit, yung kanya pong resurrection. And yung Pentecost naman, yung pong pagbaba ng Holy Spirit. At yung Feast of Trumpets, binigay ko na rin po para hindi kayo nakahang. Ayan po yung rapture na paniniwala po ng mga Bible scholars. At yung naman pong Day of Atonement, ito po yung time na i-restore po ng Panginoon ang bansang Israel at magbabalik loob po sila sa Kanya. At ang Feast of Tabernacles naman, napag-aralan po natin yan sa Book of Revelation na once a year, kapag si Jesus na po ang nagre-reign dito sa buong mundo, once a year, meron po tayong feast doon na gaganapin sa Jerusalem. At maglalagay tayo ng mga tents doon. So yan po yun, Christ reigns. So dito po tayo ngayon sa verse 2. So baka may gusto po kayong itanong or idagdag or bago tayo tumuloy sa verse 2. Okay na po ba? Mag-thumbs up. Okay na? Okay, sige. So, dito na po tayo. So, suddenly, a sound like cannon filled the whole house where they were staying. So, I'm going to try to describe what they heard, what they saw, and what they experienced para po makita natin ang connection nitong na-experience nilang ito sa atin. Ang sabi dito ni Luke, suddenly. Bakit po ni Luke ng salitang suddenly, it emphasizes the element of surprise. Even though alam po ng mga mananampalataya na itong 120 na ito, na or malapit na ang pagdating ng Holy Spirit, tulad ng pangako ng Diyos sa kanila sa chapter 1, verse 5, like a violent wind and spirit are the same. Wind is frequently used as a picture of the Holy Spirit. Example po sa Ezekiel 37:9 at sa John 3, verse 8. Dito sa passage na inaaral po natin, ang wind dito ay nae in Greek. Hindi po ito ang usual na pneuma. 2 beses lang po itong ginamit sa New Testament. Ang isa po ay sa chapter 17, verse 25. Na ang ibig sabihin ay breath or breath of life. Hindi po ito hangin, okay? Kundi yung tunog niya ay katulad ng ugong ng malakas na hangin. Kung nakaranas na po kayo ng bagyo na mas mahangin kaysa sa mas maulan, di po ba napakaingay nito? Dahil may ugong itong kasama? Yung gano'n. Ganun po yung sound na narinig nila. Pero walang hangin, okay? Walang physical na hangin. Hindi po ito actual na wind. Metaphor or analogy lang po ng wind dito. To describe the kind of sound they heard. There's no physical wind here. Now, whenever you come across something that is unusual in the Bible, it is a good rule of thumb to ask this question. Saan ba sa Bible makikita din ito? At dito sa inaaral natin, saan ba sa Bible makikita ang sound of wind or breath bukod dito sa Acts? So may dalawang obvious answer po tayo dyan. Una, sa pinakaunang libro sa Old Testament, ang Genesis. About the story of Adam, where God breathed life into Adam. Sabi po dito sa Genesis 2:7, then the Lord God formed the man out of the dust from the ground and breathed the breath of life into his nostrils, and the man became a living being. God created a lifeless body in the garden. God breathed into him, and then nagkaroon siya ng buhay. Then puntahan naman po natin ang Book of John. Sabi po ni Jesus dito, peace be with you as the Father has sent me.
I also send you. After saying this, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. In other words, Jesus was explaining or demonstrating what was going to happen on the day of Pentecost kapag ipinadala na niya ang Holy Spirit sa kanila. Dahil dito po sa John na to, wala pa, hindi pa yung actual ng Holy Spirit ang natanggap nila dyan. Okay? Dinedemonstrate lang niya. Example, ganito po, di ba? May sound siya. Ganito po yung ano ko. O di ba may sound yung hininga ko? O ganun po yung ginawa ni Jesus Christ. Hininga niya sa ganon. At yun po ang ginawa ni Jesus sa mga alagad na nangyari sa kanila sa Pentecost. They hear the sound of a mighty rushing wind. It's the same sound na narinig nila when Jesus had breathed on them. Yun nga lamang, mas louder and stronger ito. Now, let's put these scriptures together and we will get the picture of what is happening here at Pentecost. Makikita natin ang significance of the sound of the rushing wind na ginamit ni God to communicate with His people on that day. Sa Genesis 2, there was a body, but it was a lifeless body. And God breathed into the lifeless body, and Adam became a living being. At dito naman sa Acts chapter 2, there is another body. We all know that the church is the body of Christ. Mabasa po yan sa Ephesians 1, verses 22 to 23. Sabi po dito, God has put all things under the authority of Christ and has made Him head over all things for the benefit of the church. And the church is His body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere within Himself. But this body is a lifeless body until Jesus breathes His Spirit into it. It reaches the earth all the way from heaven. Kaya yung ugong na ito ay hindi lang po kung saan-saan nanggaling, kundi ito ay mula sa langit. Ibig sabihin, ang source ay si God. Ito ay supernatural action na mula sa Diyos. Baka ang tanong po nyo, wala ba ang buhay ni God sa kanila bago ang Pentecost? Di ba saved na sila according to Jesus na sila ay malinis na except kay Judas? Tama. Saved na po sila. Pero hindi pa sila empowered. Tulad ng hininga po ng tao, may iba't ibang klase po yan. May shallow breathing kapag may sakit ang tao at mahinang-mahina na siya. Yung parang ang isang paa po niya ay nasa hukay na. Kaya yung paghinga nila ay shallow. Minsan, supported na lang po sila ng oxygen tank, di ba? Still, sila ay humihinga pa. Sila ay buhay pa. But the life within them is very, very weak. Ngayon, palitan po natin ang picture at ang imagine niyo ay isang swimmer. Napakalakas po ng bagay niyan. Kaya naman yung paghinga niyan ay maayos at malakas. Ito ang pinipicture ng nangyari sa Pentecost. Before bumaba sa kanilang Holy Spirit, sila ay mga duwag at malilimutin. Medyo mapupurol din po ang kanilang memory. Kaya minsan napapagalitan sila ni Jesus dahil paulit-ulit ang kanyang sinasabi sa kanila. Pero pagkababa ng Holy Spirit sa kanila, ang laki po ng pagbabago sa kanilang lahat. God breathed life into His people in such a way that they were never the same again. Makikita po natin sa mga succeeding chapters kung gaano sila ka-bold sa kanilang faith. Wala po silang kinakatakutan, kahit ang mga religious leaders. Ganon din po sa time natin ngayon. Kailangan natin ng Holy Spirit para maging successful ang lahat ng gagawin natin para sa body ni Christ. Kung wala po ang Holy Spirit, magiging katulad lang po ng secular world ang mga ginagawa natin. Parang program or entertainment lang. Walang magiging impact sa buhay ng tao dahil walang spiritual value. And this mighty rushing wind lights filled the whole house where they were staying. Though later on, makaka-attract po ng mga deboto ang ugong na ito, pero ang Holy Spirit ay nagdwell lamang sa mga believers na nagkakatipon-tipon sa upper room. Ibig sabihin, yung pong 120, okay? The Bible calls this the baptism of the Holy Spirit.
This is the promised baptism with the Holy Spirit na mababasa po sa Acts 1 verses 4 to 5. Pakibasa, Be? Acts 1, 4 to 5. And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "You heard from me. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now." At meron pa po yan sa Acts 11 verses 15 to 16. Pakibasa po, Sister Charm. Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng nangyari sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Di po ba kapag binabaptize tayo sa water, inilulublob tayo as in talagang immerse sa tubig? Ganon ang gustong ipakita po dito sa baptism of the Holy Spirit. Fully immersed po tayo sa Holy Spirit. Kaya nga po sinasabing templo ng Diyos ang ating mga katawan. Because the Holy Spirit na isang Diyos takes up residence in our lives. In-explain po yan sa 1 Corinthians 12 verses 12 to 13. Pakibasa po, Ate Hazel. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan, maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya. Tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan, tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. So this is a divine miracle, a transformation from heaven. At ang baptism din na ito, ang only way para magkaroon po tayo ng union with Christ in His death, burial, and resurrection, tulad po ng sinasabi sa Romans 6 na binasa natin kanina. Pero ulitin po natin para makita natin. So pakibasa po, Sister Sharon. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. So ngayon, lahat po ng sasampalataya sa Panginoong Yesus ay mai-immerse or mababaptize din with the Holy Spirit, at dahil doon, magkakasama po sila sa iisang katawan, ang katawan po ni Kristo. Dahil taglay din po nila ang life ni God through the Holy Spirit na nagdudwell sa kanila. And from this point onwards, this will become the norm for every believer. So ngayon, after the audible manifestation of the Spirit's arrival, sa susunod na verse, makikita naman po natin ang visible manifestation ng pagdating ng Holy Spirit. And verses 3 to 4, they saw tongues like flames of fire that separated and rested on each one of them. Then they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues as the Spirit enabled them. Dito, visual manifestation in the tongues like flames of fire ang nakita po nila bilang tanda ng pagdating ng Holy Spirit. And these tongues as of fire separated and rested on each one of them. Parang ganito po yan. May isang malaking flames of fire. Then itong tongues like flames of fire na ito, naghiwa-hiwalay po siya and rested on each one of them. Okay, ganito po yung sinasabi niyan. Saan pa ba sa Bible makikita ang fire pero hindi nasusunog? Sa kwento po ni Moses, doon sa burning bush, kung saan nagpakita sa kanya si God para i-commission siya na maglilid sa mga tao niya palabas ng Egypt. Mababasa po yan sa Exodus 3, verses 1 to 6. At dito, anong ginagawa nila dito? Bakit binigay sa kanila yung Holy Spirit? I-commission din sila para ipahayag ang salita ng Panginoon. So,
Hindi rin po literal na flames of fire ito, okay? Parang fire ang itsura niya, pero hindi po siya literal na fire dahil hindi po siya nakakasunog. At lahat silang naroon po sa room na iyon ay nakareceive ng Holy Spirit sa oras din na ito. At this point, by the baptism with the Holy Spirit, they were all made one spiritual body, the body of Christ. So in regeneration, binibigyan po tayo ng new life. At itong baptism of the Holy Spirit naman, pinagbubuklod or ni-unite tayo with all other believers in the body of Christ. Dahil sa common life na mayroon sa atin, at yun ang Holy Spirit. Ito ang kasagutan sa prayer po ni Jesus sa John 17. Pakibasa po, Sister Maricel. John 17, at ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon naman sila'y maging isa. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ibinigay ko na sa kanila ang kalwalatiyang ibinigay mo sa akin, upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa, dahil dito, malalaman ng sanglibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. So he prays for all believers to be united. At sinagot po ng Panginoon ang dasal niya na yan sa araw mismo ng Pentecost, when the Holy Spirit descended from heaven and dwelt to all believers. Though magkakaiba man ang ating lahi, ang ating upbringing, ang ating principle in life, but we are actually one in the body of Christ. We immerse in the Holy Spirit and completely indwelled in the Holy Spirit. Kaya we also share a common life. Kung hindi ito nangyari sa araw ng Pentecost, then the prayer of Jesus Christ was in vain. Hindi po siya nasagot. Ang tanong ngayon, bakit kailangan ng visible manifestation ng pagdating ng Holy Spirit? Kung wala po kasing visible manifestation ng pagdating ng Holy Spirit, baka mahirapan ng mga alagad na maunawaan nila ang nangyayaring ito sa kanila. Dahil medyo slow nga po sila. Mababasa po yan kung binabasa niyo po yung 4 Gospel, makikita niyo po doon na talagang medyo may pagka-slow po sila. Hindi po nila masyadong nauunawaan yung mga nangyayari. Kaya inuulit-ulit ng Panginoon sa kanila. So hindi po nila malalaman yung pagbaba ng Holy Spirit kung sakaling wala pong visible manifestation. Kaya para ma-recognize nila na ito na ang katuparan sa pangako ng Diyos, kaya naman nagpakita ang Holy Spirit sa form of fire para makita ito ng naked eye ng mga mananampalataya. So ngayon hindi na po natin kailangan ito. Bakit? Dahil una, nandyan na po yung canon of scripture, kompleto na po yung Bible nakasulat. So alam na natin ano ang paano mo malalaman kung nasa iyo ba ang buhay ng Panginoong Jesus. Kumbaga yung Holy Spirit mismo ang nag-a-assure sa'yo na ikaw ay saved, na ikaw ay mananampalataya. And at the same time, kung nasa atin po ang mga visible manifestation na ito, like for example, naglalakad tayo, meron po tayong tang of fire sa ulo, magiging ano po tayo, magiging mayabang, magiging proud po tayo. Bakit? Dahil kakaiba tayo sa mga tao sa paligid natin. At sasabihin natin, ay, hindi ka anak ng Diyos. Kapag nakita ko siya, wala siyang yung tongues of fire. Anak ako ng Diyos. Save ako, sigurado ako. Tignan mo yung anak ko. Yan ang patunay, di ba? Basahin mo yung nandun. Kaya nga po, wala na. Hindi na kailangan. Hindi na po yung kailangan nyo itong manifestation na to dahil nga po, kumpleto na yung Bible. Okay? And then, the next thing happened, they were all filled with the Holy Spirit. So being baptized or immersed of the Holy Spirit is different from being filled with the Holy Spirit, okay? Yung baptism po ng Holy Spirit, minsan lang po ito mangyayari sa buhay natin. At ito ay nangyayari sa time of salvation. Pero yung being filled with the Holy Spirit ay pwede pong mangyari from time to time.
Lahat ng believer ay indwell sa kanilang Holy Spirit, pero hindi po lahat ay filled ng Holy Spirit. Kapag ikaw ay filled ng Holy Spirit, kontrolado po ng Holy Spirit ang buong pagkatao mo. Parang sa sasakyan, nakasakay ka lang pero hindi ikaw ang nagdadrive at nagko-control sa manibela. Or ang isang basong punong-puno ng tubig, nothing in there except water. Makikita natin dito na na-filled sila ng Holy Spirit, di po ba? And then sa Acts 4 verse 8, na-filled ulit si Peter ng Holy Spirit. Ang sabi po dito, then Peter filled with the Holy Spirit said to them, rulers of the people and elders. So napuspos din ulit ng banal na Espiritu ang ibang kasama nila dito sa araw ng Pentecost sa Acts 4 verse 31. Ganin din po si Stephen sa Acts 6 verse 5. And again sa Acts 7 verse 55. Paul was filled with the Holy Spirit in Acts 9 verse 17. And again in Acts 13 verse 9. So itong spirit filling na ito ay pwedeng mangyari multiple times sa buhay ng isang tao. While yung baptism of the Holy Spirit ay minsan lamang mangyayari. At hindi po natin makikita sa Bible na nagbigay ng command ang scripture to be baptized with the Spirit. Pero makikita po natin sa Bible na inuutusan ang mga mananampalataya sa Ephesians to be filled with the Spirit. Sabi po dito, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. This passage indicates that believers are to be continuously being filled with the Holy Spirit. And to be able to be filled with the Holy Spirit, we must first empty ourselves. Katulad po ng isang baso, kung gusto mo itong punuin ng tubig, dapat alisin mo muna ang laman nito or dapat wala itong laman na kahit ano. Ganon din po tayo. Para ma-fill tayo ng Holy Spirit, dapat i-empty natin ang sarili natin sa kasalanan. We must confess our sins. Kailangan willing po tayong talikuran ng kasalanan. We must die to selfishness and self-will. Kumbaga, yung kalooban lamang po ni Lord ang sinusunod mo. Kaya kailangan saturated ka sa salita ng Panginoon para po magawa mo ito. Ngayon, dahil filled sila ng Holy Spirit, they began to speak in different tongues as the Spirit enabled them. Ibig sabihin, nagsalita po sila sa ibang lengguwahe. Hindi po ito gibberish words lang, like yung blah, 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 blah. Okay, hindi po ganun, okay? Or yung ecstatic speech, yung parang nakalutang or nakahay, ganun. Hindi po ganun. Ito ay tunay na lengguwahe na ginagamit ng ibang tao. Makikita po natin yan later on kung bakit ko nasabi ito. Itong mga disciples na nagsalita ng iba't ibang lengguwahe sa araw ng Pentecost ay hindi po tinuruan o nag-aral para malaman nila ang lengguwaheng lumabas sa kanilang mga bibig. But because the Spirit enabled them. The Holy Spirit was in total control of the situation. They simply received what He gave. The evidence of the Spirit's coming was unmistakable. He manifested His presence to the ears, eyes, and mouths of the believers. Pero hindi po natapos doon dahil ang kanyang pagdating ay may malaki ding epekto sa buhay ng ibang taong nasa Jerusalem. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And at this sound, the multitude came together and they were bewildered because each one was hearing them speak in his own language. And they were amazed and astonished, saying, are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each one of us in his own native language? Parthians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians. We hear them telling in our own tongues the mighty works of God. Basahin ko po siya sa Tagalog. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong nagdatingan ng maraming tao, namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat?
Bakit sila nakakapagsalita sa ating wika? Tayo'y mga taga-Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Meron pa sa ating taga-Frigia at Pampilya, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cirene at mga nagmula sa Roma. Mga Hudyo at mga Hentil na hikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? So isa po ang Pentecost sa 3 major feast sa Jewish calendar. Nabasa po natin kanina yan. Kung saan required ang lahat ng lalaking Hudyo na mag-celebrate nito sa Jerusalem. Kaya naman, sa time na ito, napakarami pong tao na dumadagsa sa Jerusalem para mag-celebrate ng feast na ito. Yung phrase from every nation under heaven, idiomatic expression po iyan na ang ibig sabihin ay from many lands or from all of the nations where Jews had been dispersed or scattered. So may mga debotong Hudyo na nagmula sa iba't ibang lugar na nandito ngayon sa Jerusalem. And when they heard the sound of the rushing wind, the multitude came together and they were bewildered because each one was hearing them speaking his own language. Kumbaga, na-attract po sila doon sa tunog na narinig nila at hinanap nila ito. At kung saan po ito nang galing, di po ba? Pag minsan may, di ba, yung parang kung halimbawa, nasa bahay ka, may tumunog, hahanapin mo yun kung saan siya nang galing. So, ganoon din po yung nangyari dito. Narinig nila yung tunog, hinanap nila, sinundan nila, at sa kanilang pagsunod dun sa tunog, narinig po nila, nakarating po sila doon sa lugar kung saan nagkakatipon-tipon ang mga alagad ni Jesus. At namangha po sila sa kanilang narinig sapagkat nagsasalita ang mga alagad ni Jesus sa wika ng mga nakikinig. So bakit po nakaka-amaze ang marinig nila ang mga to na nagsasalta sa kanilang mga wika? Dahil ang mga alagad ni Jesus ay mga Galileans. Kaya napatunong sila, ang sabi nila, are not all these who are speaking Galileans? Kilala po kasi ang mga Galileans na ignorante at uneducated. Kaya nga po halos yung mga nandun, mga fishermen, di po ba? Tulad ng sinabi ni Nathaniel, noong sinabi po ni Philip na natagpuan na nila ang Messiah. And it was Jesus of Nazareth, at ang Nazareth ay city sa Galilee. Kaya ang sabi po ni Nathaniel, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika't tignan mo. And then sa John 1:46, sabi po niya, may mabuti ba yung pong ito po yung ito yung time na ipinagtatanggol po ni Nicodemus si Jesus Christ sa mga religious leader. And patuya po siyang tinugon ng mga religious leader na ganito. Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea. Kaya these people were amazed and astonished noong makita nila ang mga Galileans na nagsasalita sa kanilang mga wika. Paano nga naman nangyari na itong mga ignoranting Galileans were speaking in the native language of the listeners? So ito ang evidence na totoong wika ang namutawi sa mga bibig ng mga alagad ni Jesus na napuspos ng banal na espiritu at hindi gibberish words lamang. Parang ganito po yan. Ganito ang nangyari. Example, ako po ay Kapampangan at may na-encounter akong Korean na hindi marunong magkapampangan and vice versa. Hindi rin ako marunong mag-Korean. So pinuspos po ako ng banal na espiritu at bigla akong nakapagsalita ng Korean at naipahayag ko ang gospel sa kanyang lengguwahe. Nagawa ko iyon hindi po dahil sa aking galing, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu na nagkokontrol sa akin. Kumbaga, kapag ka-feel ka ng Holy Spirit, siya pong may control sa buhay mo. At makikita natin dito na hindi lang iisang lengguwahe ang ginamit nila sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Malamang iba po yung kay Peter sa language na gamit ni John or ni James at sa iba pang mga alagad. Dahil in-enumerate po ni Luke kung saan galing ang mga nakarinig na ito sa pagsasalita ng mga alagad. Una, meron pong taga-Parthians. Ito po ay ang modern day Iran. Hindi po ito nasakop ng mga Romano kaya they remain their bitter enemies. And then yung Medes,
Sa Daniel times, sa mga Medes ay partner po ng mga Persians. Sila ngayon ay part na ng Parthian Empire. And then yung Elamites, sila naman ay nakareside sa southwestern Iran. Sila din po ay part ng Parthian Empire. And then the residents of Mesopotamia, they live between the two great rivers, the Tigris and the Euphrates River. So Mesopotamia means between the rivers. And then Judea, ito po yung mga regions na once controlled by David and Solomon. Hindi po lahat kasi ng Judeans ay bumalik sa Palestine at the time of Cyrus' decree kung saan pinayagan silang makabalik na sa Jerusalem. Mababasa po yan sa 2 Chronicles 36 verses 22 to 23. So ito po yung mga natira na mga Judean. And then meron din po mula sa Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia. So itong mga regions na ito ay nasa Asia Minor pong mga yan. And then meron din po mula sa Egypt, particularly in the city of Alexandria. Dahil sa city na ito na produce po ang Septuagint. Kung tama po yung pagkakapronounce ko, Septuagint. Ito po yung Greek translation of the Hebrew Bible or yung Old Testament. Septuagint po ang tawag sa Greek translation ng Hebrew Bible. And then meron din mula sa part of Libya, belonging to Cyrene. Sa west part naman po ng Egypt ito, sa may African coast, malapit po sa Mediterranean Sea. And visitors from Rome. So malamang kasama po ang mga ito sa mga Hudyo na later on, paalisin ni Claudius sa Roma, katulad ni Aquila and his wife Priscilla, na pinaalis ni Claudius sa Rome na mababasa sa later part po ng Books of Acts chapter 18 verse 2. Ibig sabihin, a large Jewish population came to Jerusalem to celebrate the Feast of Pentecost. At hindi lang po ang mga Hudyo ang nandito, both Jews and proselytes. Kapag sinabi pong proselytes, ito po ay mga Gentiles na nag-convert po sa Judaism. At may ritual po silang ginagawa para maging parte sila ng Jewish community. May 3 proseso po yan na ginagawa para maging Jewish proselyte ka. Una, may sacrifice po sila na gagawin. Pangalawa, circumcision po para sa mga lalaki. At pangatlo, baptism. Once this process had been completed, yung proselyte ay considered na ngayon na isang Jew in every way. Pagpapahiwatig po ito na yung previous life niya ay nag-cease to exist na. Na-wash away na po yung kanyang dating pamumuhay. So new person na po siya ngayon na maituturing. At mayroon din po mga taga-Cretans. They were from the island of Crete, sa may southern coast of Greece, and Arabians. So ito pong Arabs were Jews living in the kingdom of the Nabatean Arabs. Located po ito sa south of Damascus. Mababasa po yan sa Galatians 1 verse 17. At ang sabi nila, they hear them telling in our own tongues the mighty works of God. So nagpahayag po ang mga alagad ng mga kahanga-hangang ginawa ng Diyos. Hindi po nonsense talks ang ginawa nila, kundi nag-share po sila ng salita ng Diyos sa mga nakikinig. So ano po ang pagkakaiba ng nangyari ito sa mga alagad sa nangyari sa mga tao sa Tower of Babel? Sa Tower of Babel, the tongues or yung pagkakaroon nila ng iba't ibang wika ay naging sanhi para ma-confuse sa mga tao at maghiwa-hiwalay sila dahil hindi na sila nagkakaunawaan. Sign din po iyon ng judgment ni God over man's rebellion. But at Pentecost, it's exactly the opposite. Dito po sa Pentecost, nag-unite ang mga tao dahil sa pangangaral ng mga alagad. Though they came from different cultures and spoke different languages, they were one on that day around the Lord Jesus Christ, in whom 3,000 put their faith. Makikita po natin yan sa uling chapter na ito, sa uling verse 1 ng chapter na ito. At sa Babel, God divided languages to slow down the proclamation of man's glory. But at Pentecost, God enabled the disciples to speak in different languages for the advancement of the gospel of His kingdom. And last verse na po tayo, and all were amazed and perplexed, saying to one another, what does this mean? But others mocking said, they are filled with new wine. Siyempre, hindi mawawala ang mga kumakalaban sa Diyos. Normal na yan na kapag nagpahayag ka
na salita ng Diyos, may tatanggap nito at mayroon ding magre-reject nito. Yung mga unang namangha sa kanilang narinig, they continue din amazement at syempre naguluhan din po sila. Kaya nasabi nila sa isa't isa, what does this mean? Later on, mauunawaan po nila ang nangyayari kapag nagpaliwanag na si Peter sa kanila. Kapag ipinaliwanag niya na itong pangyayaring ito ay katuparan po sa propesiya ni Prophet Joel. Makita po natin iyon sa ating susunod na pag-aaral. Ang asawa ko po mag-discuss niyan. At kung may mga na-amaze, but there are others, mocking said, they are filled with new wine. Tulad ng mga Pariseo na nakita ang mga kahanga-hangang himala na ginawa ni Jesus bilang patunay na siya ay Diyos at anak ng Diyos, pero ang sabi nila, galing daw sa power ng demonyo ang ginagamit ni Jesus. Sabi dito, nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. So si Satan, pinuno ng mga demons. Ganito din ang mga taong nagmak sa mga alagad ni Jesus. They rejected the evidence that this was a work of God. Instead, sinabi nila na alasing daw ang mga alagad ni Jesus sa wine. Nasasagutin ni Peter sa ating pong susunod na pag-aaral. Kahit may mga opposition, the work of God that began at Pentecost could not stop. So let's jump to verses 41 to 43 para makita po niyo ang sinasabi ko na naging bunga ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga alagad niya na empowered ng Holy Spirit. Sabi po dito, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Grabe, no? 3,000. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So at Pentecost, the Holy Spirit came to give life to the church, and the church came to life. And the harvest began with 3,000 souls. So dito po nagtatapos ang part 1 ng chapter 2. So thank you for listening. To God be all the glory. And God bless po sa inyong lahat.